Naglalakad si Roy Miller sa Wichita Airport nang makitang naantala ang isang partikular na flight papuntang Boston. Samantala, ang isang magandang blonde na babae, si June Havens, dala ang kanyang mabigat na bag ay nag-check-in, nagtatanong kung maari siyang sumakay sa mas maagang flight kaysa sa orihinal niyang nabook. Si Roy ay pinagmamasdan si June at nakasalubong niya ito ng ilang beses habang dumadaan sila sa security. Pinaliwanag ni June, isang magaling na mekaniko, ang mga espesyal na vintage parts sa kanyang carry-on na bag sa security agent. Ang mga ito ay para sa kanyang nire-restore para sa kanyang kapatid bilang regalo sa kasal. Kahit na siya ay may kumpirmadong reserbasyon para sa kanyang flight, sinabi sa kanya sa gate na ito ay overbook. Nakasakay si Roy, mahinang sinasabi sa kanya ang mga bagay ay nangyayari ng may dahilan. Lingid sa kaalaman ni June, sinusubaybayan ni Agent Fitzgerald ng CIA ang mga galaw ni Roy. Nakita ni Fitzgerald si Roy na nakabangga si June sa pamamagitan ng airport security camera at gustong malaman kung sino siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng gate attendant kay June na may bakanting upuan para sa kanya at maaari siyang sumakay sa eroplano. Si Roy ay nadismaya nang makita niya si June na nakasakay, alam niyang si Fitzgerald ang may kagagawan. Pagsakay sa eroplano, napansin ni June na mayroon lamang 4 o 5 iba pang pasahero. Nagre-relax siya sa isang inumin, at sinabi kay Roy ang tungkol sa kanyang pangarap na balang araw ay imaneho ang na-restore na Jekyll sa Cape Horn, habang tinitingnan niya ang iba pang mga pasahero. Sinabi ni Roy na ang balang araw ay ibig sabihin hindi kailanman. Si June ay naaakit kay Roy. Biglang gumalaw ang eroplano at nabuhos ni June ang kanyang inumin sa damit niya. Nagtungo ito sa banyo. Habang siya ay nasa banyo, si Roy ay inatake ng mga pasahero at tripulante. Ang lahat pala ay tauhan ni Fitzgerald, pati na ang flight attendant at mga piloto. Isa sa kanila ay nagtanong kung nasaan ang Zipper bago umatak. Habang nakikipaglaban sa kanila, tinanong ni Roy kung bakit inilagay ni Fitzgerald si June sa eroplano. Pagkalabas ni June mula sa banyo, nakita niya si Roy na may hawak na 2 inumin. Mahinahong ipinaalam sa kanya ni Roy na lahat ng nakasakay ay patay na. Hindi naniwala si June at inakalang nagbibiro lang si Roy. Pumasok si Roy sa cockpit. Biglang tumagilid ang eroplano at nagbagsakan ang mga bangkay mula sa upuan at natapon sa aisle. Nagulat si June kaya napatakbo ito sa cockpit. Doon nakita niya na patay na ang mga piloto at si Roy na ang nagpapalipad ng eroplano. Inilapag ni Roy ang eroplano sa isang highway, ngunit tumiretso ito sa isang taniman ng mais. Nakababa sila mula sa nasusunog na eroplano at doon pinainom ni Roy si June para pakalmahin siya. Ito pala ay pampatulog. Sinabi sa kanya ni Roy na hahanapin siya ng masasamang lalaki at pupuntahan siya. Kailangan niyang sabihin na hindi niya kilala si Roy at hindi siya dapat sumakay sa kotse kasama nila at kailangan niyang maging maingat sa mga salitang ligtas, patatagin at okay ang lahat. Ang mga salitang ito, lalo na kung paulit-ulit, ay nangangahulugang papatayin siya o ikukulong siya kung saan walang makakahanap sa kanya. Ang eroplano ay sumabog habang si June ay nahimatay. Nagising siya sa kanyang bahay, nakahanap ng tubig at aspirin sa tabi ng kanyang kama, malinis ang kanyang kamiseta, at almusal na naghihintay sa kanya. Nakita ni June ang mga stick note na nagpapaalala mula kay Roy. Habang nagmamadali papunta sa rehearsal ng kasal ng kanyang kapatid, hindi nakita ni June na may nagmamasid sa kanya. Nagkita si June at ang kanyang kapatid na si April, sinusubukan ang mga damit na pangkasal nito. Nag-usap sila kung ano ang gagawin sa Jekyll na kotse ng kanilang ama. Nagulat si June nang malaman na gustong ibenta ito ni April. May nagsabi kay June na matitiketan ang kanyang kotse. Lumabas siya, ngunit siya ay pinalibutan ni Fitzgerald at ng kanyang mga tauhan. Isinakay si June sa isang kotse. Sinabi niya na hindi niya kilala si Roy Miller, ngunit ipinakita ni Fitzgerald ang CCTV sa paliparan na nagpapakita na nakabangga siya ni Roy at nakikipag-usap sa kanya sa paliparan at nagpapakita ng patunay na kasama niya ito sa flight. Nang iginiit ni June na hindi nila pinag-usapan ni Roy ang sinumang ahente ng CIA, tinanong siya kung pinag-usapan nila si Simon Feck. Hindi ang sabi ni June. Binanggit ni Fitzgerald ang mga salitang sinabi ni Roy na babala, dadalhin siya sa isang secure na lokasyon sa isang lugar na ligtas. Biglang sumulpot si Roy at naganap ang matinding barilan at habulan. Maraming sasakyan ang napinsala at sa huli na rescue ni Roy si June. Hindi alam ni June kung sino o ano ang paniniwalaan, at habang si Roy ay abala sa barilan, siya ay tumakas, sumakay ng bus, at pumunta sa fire hall, kung saan ang kanyang dating kasintahan, si Ronnie, ay nagtatrabaho bilang isang bumbero. Nang marinig niya ang kanyang kwento, sa palagay niya ay na-stress lang siya dahil sa kasal ng kapatid. Habang sila ay nag-uusap, dumating si Roy at kinidnap si June. Pinusasan niya ito at binaril sa hita si Rodney.
Di naman ito malubha at sinabi sa kanya ni Roy na siya ay hihirangin na bayani dahil dito at ginagarantiyahan ang kanyang ninanais na promosyon sa tenyente. Ipinaliwanag ni Roy kay June na dahil sa security camera sa P-shop ay isipin ng mga otoridad na siya ay hostage nito at hindi kasabwat. Kahit nasa lokal na pulisya. Sinabi rin ni Roy sa kanya na sinubukan niyang balaan siya laban sa pagsakay sa eroplano. Nagalit si June at sinabi na mas nais pa niya sa kamay ng CIA kaysa kasama si Roy. Dinala ni Roy si June sa rooftop ng isang parking area at pinakawalan si June, hinayaan siya, at nainis na sinabi ni Roy sa kanya na mas konti ang kanyang pag-asa na mabuhay kapag wala siya. At, kailangan niyang siguruhin ang kaligtasan ni Simon, ang isang taong nagtitiwala sa kanya ng higit kaysa kay June. Nakumbinsi si June at pumayag siyang samahan siya habang papunta sila para kunin si Simon Feck, isang henyong inventor na lumikha ng panghabang buhay na baterya ng enerhiya, ang Zyper. Ipinaliwanag ni Roy na binabantayan niya si Feck nang malaman niya na si Fitzgerald, ang ahente na dumakip kay June, ay nagplanong patayin si Feck, ibenta ang Zyper at i-frame siya sa lahat ng ito bilang isang rogue agent. Dumating sina Roy at June sa kanyang safe house sa New York City kung saan iniwan niya si Feck. Di nila mahanap si Feck, ngunit nag-iwan ito ng isang mensahe na nakatago sa mga equation na matematika sa dingding na siya ay matatagpuan sa isang tren sa Austria. Ang dalawa ay tinambangan ng mga tauhan ni Antonio Quintana, isang Espanyol arms dealer. Nakipaglaban sila, ngunit nadakip sila, pero bago nito, ay pinaiunom ni Roy si June ng pampatulog para di siya saktan ng mga kalaban. Habang walang malay si June ay nakataka sila at dinala siya ni Roy sa isang isla sa Azores na tinawag niyang tahanan. Nagkamalay si June at nainis sa pangyayari, napansin ni June ang isang mensahe sa cellphone ni Roy, isang satellite image, na nag-zoom in sa isang address sa Boston at isang garahe na may isang lalaking naglilinis ng 67 Grand Prix. Tumunog ang kanyang cellphone at number ito ng kanyang kapatid. Sinagot niya ito, ngunit dahil dito ay natuntun sila ng grupo ni Antonio. Bumalik si June kay Roy. Ngunit biglang sumulpot ang mga drone at binomba ang kanilang lokasyon. Nagtaka si Roy kung papaano nalaman ng kalaban kung saan sila naroroon. Sinabi ni June na may tumawag sa kanyang cellphone. Ito pala ang dahilan kung paano sila matuntun. Nakarating sila sa helicopter ni Roy. Takot si June na sumakay, ngunit ayaw niyang madroga muli, kaya binigyan siya ni Miller ng Vulcan neck pinch para mawalan siya ng malay. Nagising nang mag-isa si June at nalaman na nasa tren siya, walang mensahe mula kay Roy. Umalis si June upang mag-almusal sa dining car kung saan nakatagpo niya si Bernhard, isang German assassin. Napagkamalan siyang si Simon Feck ni June, sinabi sa kanya ni June na kaibigan siya ni Roy at nagsimulang makipag-usap. Nang makita niya ang mensahe mula kay Roy na nakadikit sa kanyang buot, nalaman niya na si Feck ay kasama ni Roy at si Bernhard ay ibang tao. Nagmamadali siyang pumunta sa gali ng tren kung saan siya sinubukang patayin ni Bernhard. Dumating sina Roy at Feck at naglaban sina Roy at Bernhard. Sinubukan ni June na tulungan si Roy ngunit nagapos siya nito. Sa isang pakikipagbuno, gamit ang trick na natutunan niya mula kay Roy, nagawa ni June na makapiglas at di sinasadyang tumalsik ang matalin na kutsilyo at bumaon sa dibdib ni Bernhard. Pagkatapos ay sinipa siya ni Roy sa bintana at nahagip ng tren na nagmula sa kabilang direksyon. Sa susunod na istasyon, nag-imbestiga sina Fitzgerald. Wala na sina Roy, June at Feck. Sa kwarto na kanilang sinakyan, huminga si Fitzgerald sa bintana at nakita ang isang pabilog na marka na naiwan dito. Nakita niya si Roy sa labas, nakatitig sa kanya. Iniwan ni Roy sina June at Feck sa isang hotel sa Salzburg at nakipagkita sa isang misteryoso, magandang babae na nagngangalang Naomi. Sinundan siya ni June at narinig siyang nakipag-deal para ibenta ang Zyper kay Antonio. Nadismaya si June. Kinuha siya ng CIA at nakipagpulong kay Isabel George, ang direktor ng Counterintel, na nagpapakita ng video mula sa mga Wichita Airport camera na kung saan lumilitaw na sinadya ni Roy na ilagay ang Zyper sa kanyang dalang bag sa unang pagkakataon na nabangga siya, at pagkatapos ay kinuha ito sa pangalawang pagkakataon. Sinabi kay June na ginamit siya ni Roy upang ipuslit ang Zephyr sa paliparan. Ang malalaking piyesa na metal para sa kotse ng kanyang ama ang nagkubli nito mula sa mga metal detector. Sinabi ni Director George na si Roy ay isang rogue agent, at binigyan siya ng pen na isang transmitter para abisuhan sila kung kasama na niya si Roy at ang Zyper. Sinalubong siya ni Roy sa hotel, at ipinakita sa kanya ang Zyper, na ngayon nagsisimulang uminit. Ginamit ni June ang pen transmitter para abisuhan ang CIA. Ngunit napansin ito ni Roy at binigyan siya ng sentimental na paalam at tumakas ito sa rooftop. Hinabol si Roy ng CIA at nabaril si Roy at nahulog ito sa tubig. Napansin ni Fitzgerald na nawawala ang Zyper. Sinabi ni Direk George kay June na makikita nila ang katawan ni Miller,
dahil nasa kanya ang Zyper. Nakauwi na si June at naka-attend sa kasal ng kanyang kapatid. Samantala, si Fitzgerald at ang partner ay nagmamaneho sa Germany kasama si Feck. Sinabi ng partner ni Fitzgerald tila mali ang kanilang tinatahak ng biglang binaril at pinatay ni Fitzgerald ang kanyang partner at tinawagan si Antonio para sabihin sa kanya na magkikita sila sa Spain sa loob ng 2 araw kasama si Feck. Nasa garahe niya si June pagkatapos ng kasal na malungkot na sinabi sa kanyang katrabaho na gustong ibenta ni April ang DTO habang ang mekaniko ay nagtatrabaho sa kanyang kotse. Nakarinig si June ng isang kanta sa radyo na gamit ni Roy bilang kanyang ringtone at nag-google sa address na naalala niya mula sa kanyang phone. Nakikita niyang 1 oras lang ang layo nito at sa tingin niya ito ay isang safe house na maaaring puntahan ni Roy. Habang nasa daan napansin ni June na sinusundan siya at gumamit ng trick na tutunan niya mula kay Roy upang makawala sa mga ito. Dumating si June sa bahay at nakita niya ang mga taong nakatira doon, sila Molly at Frank at napagtanto na sila ang mga magulang ni Roy. Nalaman niya na ang tunay na pangalan ni Roy ay Matthew Knight. Naniniwala sila na ang kanilang anak, isang dating Army Sergeant at Eagle Scout, ay patay na matapos ang isang helicopter crash sa Kuwait. Umalis si June at tinawagan ang sarili niyang voicemail na sinabi na alam niyang naka-wiretap ang kanyang telepono at gusto niyang malaman ng sinumang nakikinig na nasa kanya ang Zyper at gustong makipagdeal. Hindi nagtagal ay nahuli siya ng mga tauhan ni Antonio at dinala siya sa Sevilla, Spain. Siya ay binigyan ng truth serum upang mapilitan siyang magsabi ng totoo. Alam ni Antonio na peke ang dala niya, hindi ang totoong Zyper. Habang nasa interogasyon, naisip ni June na gusto ni Roy na marinig niya ang kanyang tawag sa telepono kay Naomi at sundan siya upang siya ay madakip ng CIA, maklear at makauwi ng ligtas. Naiinip, hiniling ni Antonio na malaman kung nasaan ang Zyper. Inamin ni June na hindi niya alam kung nasaan ito, ngunit nagsinungaling siya tungkol sa pagkakaroon nito dahil alam niyang matatagpuan niya si Roy dahil dito. Galit na iniutos ni Antonio na patayin si June. Si Fitzgerald ay dumating sa compound ni Antonio upang gumawa ng deal para kay Feck na nagpaplanong ibalik siya kay Antonio upang mapilitan niya si Feck na bumuo ng isa pang Zyper. Samantala, natunto ni Roy si Feck gamit ang isang tracking app sa kanyang cellphone at nakarating din sa compound. Nakalock si Feck sa trunk ng kotse ni Fitzgerald. Si June ay iniligtas ni Miller habang siya ay inilalabas para patayin. Hinabol nila sina Fitzgerald at Feck sakay ng motorsiklo habang tinatakasan ang mga tauhan ni Antonio. Sa habulan, sinubukan ni Antonio na barilin si Roy, ngunit ang kanyang sasakyan ay bumaliktad at natapakan ng sumusugod na mga toro. Naabutan ni Roy si Fitzgerald sa isang pantalan at pasakay sa isang eroplano. Upang mailigtas si Feck, ipinagpalit ni Roy ang Zyper para kay Feck habang tinututulan ito ni Feck. Nang sinabi ni Feck na gagawa na lamang siya ng isa pang Zyper, tumalikod si Fitzgerald para barilin siya. Narinig ni June ang putok ng baril at nakita niya si Fitzgerald na tumakas sa eroplano. Sinabi ni Feck na nagkamali siya sa paggawa ng Zyper at ang baterya ay hindi stable. Habang pinapanood nila ang pag-akyat ng eroplano, sumabog ang baterya na ikinamatay ni Fitzgerald. Nalaman ni June na sinalo ni Roy ang bala upang mailigtas si Feck. Si Feck ay humingi ng saklolo. Nagising si Roy sa isang ospital sa Washington, D.C. Naroon si Direktor George at humingi ng tawad sa kanya, na nagsabi sa kanya na pinalayas niya ang mga tiwaling agents, at siya ay lubusang naloko ni Fitzgerald, ang totoong rogue sa ahensya. Nagtanong siya tungkol kay June at sinabing nakauwi na siya. Binalaan siya na hindi siya dapat maabala at dapat kalimutan niya si June upang magpatuloy sa kanyang trabaho. Ipinaliwanag din ni Direktor George kay Roy na ililipat siya ng ahensya sa isang secure na pasilidad para sa kanyang kaligtasan, gamit ang parehong mga salita na sinabi niya kay June bilang babala. Pag-alis nila, pumasok ang isang nurse at binigay kay Roy ang kanyang gamot. Napagtanto ni Miller na siya ay nadroga, ngunit pagkatapos nakita niya na ang nurse ay si June. Itinakas ni June sa ospital si Roy at isinakay sa isang kotse. Nagising si Roy sa passenger seat ng kotse, sa isang beach sa Mexico. Nakitang pabalik si June mula sa isang tindahan sa tabing dagat. Pagkatapos niyang tanungin kung anong araw ngayon, hinalikan siya ni June at sinabing balang araw. Sinabi niya sa kanya na sila ay papunta sa Cape Horn at siya ay nakangiting sumang-ayon. Si June at Roy ay nagpatuloy at naglakbay sa kahabaan ng isang coastal road papunta sa Cape Horn. Samantala pinadalhan ni June ng tiket ang mga magulang ni Roy para makapunta sa Cape Horn at makapiling muli ang kanilang anak na si Roy. At dito natapos ang maaksyong pelikula na ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga susunod na upload. Maraming salamat po.